Noong Maureen mukhang sinadya niya iyon. Alam niyang makikita ko iyon, kaya sinadya niyang lagyan ng marka si Aaron, upang mapraning ako. Umakyat na ako sa silid, at ang mag-ama ay nag-usap naman muna sa study room. Pinilit kong i-relax ang aking isip. May araw ka din sa akin Maureen. Madaling araw na nang pumasok ng silid si Aaron. Narinig ko ang lagaslas ng tubig sa banyo. Naliligo siya, ngunit agad din akong nakabalik sa pagtulog. Naramdaman ko ang pagtabi niya sa akin sa higaan, at ang pagyakap ng katawan niya, na preskong presko mula sa pagligo. Humarap ako at yamakap sa kanya pabalik. Matulog ka na, pabulong kong sambit. Ang kanyang kamay ay sumuot sa loob ng aking shirt. Hindi mo ba ako mapagbibigyan? Pinilit kong imulat ang aking isang mata. Mayroon akong period, sabi ko. Pwede iyan. Doon tayo sa ano para hindi magmansa. Nanlaki ang aking mga mata. Tawang-tawa naman siya. That's gross. Hintayin mo na lang ang ilang araw. Matatapos din ta. Kung hindi makapaghintay ng ilang araw, hayaan mo, bukas ng gabi tutulungan kitang mag-ano. Sa lakas ng tawa niya nabawasan na ang antok ko. Yumugyug ang kanyang katawan kaya naalag ako. Pasimple ko siyang tinampol sa braso. Matulog ka na. Pagod ka, di ba? Sabi ko sa kanya. Anong oras na eh? Ayaw pang matulog. Ang sungit naman ng misis ko. Napangiti ako. Niyakap ko siya ng mahigpit. Pagod siya at anong oras na? Tiyak na maaga pa siyang gigising mamaya, upang asikasuhin ang kinakaharap na problema ng kumpanya nila. I love you, Aaron. I love you so much. Mabini niyang hinaplos ang aking braso. Ngumiti ako at ipinikit na ang aking mga mata, upang makabalik sa pagtulog. Pansamantala kong nakalimutan iyong ginawa ni Maureen. Sabay kaming bumangon ni Aaron at sabay naligo, pero hindi ko pinagbigyan ang gusto niya. Though, we made a little. Hindi kami pwedeng magtagal na maligo, dahil naghihintay na sila sa hapag. Hayaan mo, kapag natapos na ang ano ko, ako pa mismo ang maglalambing sayo, pilya kong sabi. Sabay kaming natawa. Napalingon naman sa amin sina Mommy, Daddy at mga kapatid niya, na nakaupo na sa harap ng mesa. Ang ganda naman ng gising ng mag-asawang to. Ngumiti lang ako. Naupo na ako at nagsandok ng pagkain, at nilagay sa aking plato. Tahimik na sina Mommy. Samantalang kanina bago kami dumating, ay tila seryoso ang kanilang pinag-uusapan gamit ang maliit na boses. Nang patapos na kaming kumain, si Mommy ang unang nagsalita. Anong ginagawa ni Maureen kahapon sa hospital at sa site? Seryoso ang mukha ni Mommy. Nagpipigil siya ng galit dahil nasa harap kami ng hapag. Natigil sa pagmuya si Aaron, saka dahan-dahan akong binalingan. Uminom ako ng kape at pagbaba ko ng tasa, napansin ko na lahat sila ay nakatingin na sa akin. Pinilit kong ngumiti, bago tumingin sa aking asawa, na team na nakatingin sa akin. Nakita ko sa news, sabi ko na lang. There's no point of denying. Tingin ko mas mabuti na din kung alam niya na alam ko, para maisip niya ang tiwala na binibigay ko sa kanya. He holds my hand. Sumama siya sa kanyang daddy. Nagulat din ako na nakita sila. I didn't expect them to be there. Kahapon ko lang din nalaman, at bahagyang naalala na nag-invest pala ang daddy niya sa project na iyon, paliwanag ni Aaron. Hinilot ni daddy ang kanyang sentido. Mukhang nakalimutan din niya, na ilan sa alaala ng kanyang anak ay nawala. I'm sorry son. Sorry din Jenny. Ayos lang po daddy. Magtitiwala ako kay Aaron. Hindi man siya makaalala. At kahit sa alaala niya ay si Maureen ang mahal niya, alam kong hindi siya basta-basta gagawa ng bagay na maaring ikasira naming dalawa, at ng tiwala ng kanyang pamilya. Pinagsiklap ni Aaron ang aming mga daliri, at marahan itong pinisil. Walang sinabi na kahit ano, pero alam kong sinasabi niya na magtiwala ako sa kanya. Hindi siya gagawa ng ikakasira ng pamilya namin. Ngayong araw, hindi na muna pinapunta si Aaron sa kanilang kumpanya. Pinagpahinga muna siya dahil bawal pa siyang ma-pressure ng husto. Sina kuya at daddy na lang daw muna ang bahala sa lahat ngayon. Next week na lang daw siya papasok. Kaming dalawa lang ni Aaron sa bahay maghapon. Nakailang tawag na si Maureen sa landline, at kanina papaakyat panaog ang maid upang sabihin sa amin. Aaron refused to answer her calls. At kahit naririndi na ako,
at gusto ko na lang sana na sagutin niya ito para tumigil na, kaso I respect his decision. May binabasa siyang ilang mga papeles. Near-review lang daw niya yung sales last month. Ang sakit sa ulo, reklamo niya. Sasakit talaga ang ulo mo dyan, sabi ko naman. Lumapit ako upang hilutin ang kanyang ulo. Ang sarap, bulong niya. How could I be this lucky? Tumawa ako sabay pisil sa kanyang ilong. Kinilig naman ako ng slight. We had a great weekend. Kahit paano naayos na ang problema. Ang pamilya ng namatay na civilian ay nakipag-areglo. Binayaran sila ng sapat ni na daddy, upang maging maayos na ang lahat. Though we know, na walang katumbas na halaga ang buhay ng tao. Pero ang halagang iyon ay alam kong kayang magpabago sa buhay ng naiwan ng biktima. Lunes ngayon at babalik na si Aaron sa kanyang trabaho. Binili ni Mommy na huwag biglain ang kanyang sarili. Gusto sana ni Mommy na pasamayan ang kanyang private nurse, pero hindi pumayag si Ivan. Mom, ano ako bata? Reklamo naman niya. Nag-aalala lang naman kami sayo. Nagkangitian kaming mag-asawa. Bye love, mag-ingat ka sa lakad mo. Aalis din ako ngayon. May kikitain akong tao, para doon sa maliit na business na pinasukan ko. Tumatawag nga din kagabi ang boss ko, kaso hindi ako nangako kung kailan ako makababalik. Parang gusto ko na lang magnegosyo o sumubok sa ibang kumpanya. Hindi ko pati sinasabi kay Aaron. Hindi din naman siya nagtatanong. Mukhang hindi din niya maalala na may trabaho ako. Alauna nang matapos ang meeting namin ng kinita kong tao. Maaga pa para umuwi at parang na-miss ko bigla si Aaron. Maybe I could visit him in his office. Nag-take out na muna ako ng pagkain, bago ako dumiretso doon. Pagdating ko sa 17th floor, sinalubong ako ng gulat na sekretarya niya. Nginitian ko siya. The last time I remember na pagkikita namin, ay noong tinaboy niya ako, dahil iyon ang utos ng kanyang boss. Hi, good afternoon. Binigay ko sa kanya ang isang paper bag. For you. Napansin ko na awang ang pintuan ng opisina ni Aaron. At may naririnig ako ng boses ng babae. Boses nila ng babae. Dahan-dahan akong lumapit, at sumilip sa may maliit na siwang. Aaron, please alalahanin mo ako. Di ba sabi mo, naalala ako ng puso mo na mahal mo ako? Mahal mo ako. Mahal na mahal mo ako. Kung hindi lang naman dahil kay Jenny, hindi tayo masisira eh. But you promised me. You promised me that after 1 year, you'll file for an annulment. You'll get me back. We never broke up. We didn't miss to communicate. Bawat araw, lagi tayong nagtatawagan. Text and even video calls. Umiiyak si Maureen. She's desperate. Don't you remember? We even had phone Ano? I was shocked. I feel disgusted. I'm mad and hurt. Kuyom ang aking kamao at namumula sa galit at inis. We doing together, what the? Maureen, stop. I'm sorry. But please, stop. Hinilot ni Aaron ang kanyang ulo. Naalala ko na naging tayo. Naaalala ko na ikaw ang kasintahan ko, pero ano, dahil lang wala ka nang maalala, kaya ibabasura mo na lang din ako. Aaron naman, anong nangyari sa pangako natin na tayo hanggang dulo? You just marry her, so that your family won't get mad to you. You don't want to disappoint your parents. But what about me? Inintindi ko din naman ang gusto mo. Inintindi ko ng 1 taon. Sana ngayon intindihin mo din ako, pakiusap ni Maureen kay Aaron. Umiiyak na ito. Kasal pa din ako sa kanya Maureen. And please, huwag mo naman akong pahirapan ng ganito. Hindi ko na kayang makinig. Hindi ko kayang marinig ang pinag-uusapan nilang dalawa, pero hindi ako pwedeng basta na lang umalis. Baka mapaano si Aaron. Baka sumakit na naman ng matindi ang kanyang ulo, dahil sa mga sinasabi ni Maureen. Kin-pressure niyang makaalala si Aaron. Bumalik ako sa desk ng kanyang sekretarya. Pwede mo bang tawagan si Aaron sa linya? Sabihin mo na nandito ako. I smiled sweetly. She looked at me confused, before pushing the button connecting to Aaron line. Sir, nandito po si Ma'am Jenny. Dinig ko ang pagsinghap ni Aaron. Napangiti ako. He's worried. Nag-aalala siya na narito ako, at makikita ko si Maureen sa loob ng kanyang opisina. Tumikim siya, please let her come in. Huminga muna ako ng malalim, bago ako pumasok sa kanyang opisina.
Nasa harapan ng kanyang mesa si Maureen. Masama ang tingin na pinukul niya sa akin. Mukhang nagmamatigas ito na umalis, kahit pa nakikiusap na sa kanya si Aaron. "Hi love," bati ko sa aking asawa. Ngumiti siya at tumayo upang salubungin ako. Lumapad naman ang ngiti ko. Pangarap ko lang to dati. Ang malaya ko siyang yakapin at lambingin kahit saan. Ni hindi nga ako noon makapak sa opisina niya. Ban ako sa palapag na ta. "What are you doing here?" Bagamat malambing, mababakas ang pag-aalala sa kanyang boses. "Pauwi na sana ako, kaso napadaan ako sa favorite restaurant mo, kaya naisipan kitang bilhan ng food at dalhin na din dito." Hinalikan niya ang aking pisngi. "Oh, may bisita ka pala." Kunwari nagulat ako. Maureen just rolled her eyes at me. "Yeah, she came here for the project but she's leaving. Thank you Miss Garland for coming." "I can't believe you Aaron." Nagtiimbagang ang babae. Nakipagsukatan naman ako ng tingin sa kanya. May nang-iinis na ngiti. "Alam mo naman siguro kung saan ka lalabas, miss. And by the way, I want to remind you about Aaron's condition. Your presence and you pressuring him might cause him for a permanent memory loss," paalala ko sa kanya. Tumapang ang kanyang aura. "While he can't remember some part of his past. And while he's giving value to our marriage, I'll act as his loving wife. And me as a wife. I don't welcome witches and mistresses. You better get out now, miss, or else I'll ask the security to escort you out this building." Pero hindi pa din kumilos ang babae. "Maureen, pakiusap ni Aaron." "Okay." Taas noong nagmarcha palabas si Maureen. Nang kami na lang dalawa ni Aaron, humingi siya ng paumanhin sa akin, kahit wala naman siyang kasalanan. "I'm sorry. Ba't ka nagsusorry? Dahil naabutan mo si Maureen dito." I raised one of my brows. Masyado bang maaga ang pagpunta ko? It was supposed to be a joke, pero namutla si Aaron. Tumawa ako at inakbayan siya. "Tara na, kumain na tayo. Baka hindi ka kumain ng maayos kaninang lunch." Kumain lang ako ng kaunti. "I have to sign many documents." "Tamang-tama, paborito mo ang dala ko. Mapapadami ka ng kain." "Thanks love." "You're welcome, my husband." Lumawak naman ang pagkakangiti niya. "Mag-taxi na lang ako pauwi," sabi ko pagkatapos naming kumain. "Wala ka na bang ibang gagawin? Uuwi ka na?" Tanong naman niya. "Uuwi na ako." "Why? Dito ka na muna. Sabay na tayong umuwi mamaya. Gusto sana kitang isama sa pupuntahan ko." Tumawag ang isa sa mga kaibigan ko, magkikita-kita daw kami mamayang gabi. "Isasama kita." "Isasama mo ako." Ulit ko dahil bago to. "Oo, ayaw mo ba?" "Gusto. Baka kapag hinayaan ko siyang pumunta na mag-isa, masalisihan na naman ako ng Maureen na iyon. Dapat mas ahead ako sa babaeng iyon, kahit pa siya ang mahal ni Aaron. Binigyan na din lang niya ako ng karapatan bilang asawa, dilubus-lubusan ko na. Naupo ako sa may single sofa sa may gilid, upang hindi ma-distract si Aaron habang nagtatrabaho. Napansin ko ang pinaka na kanyang paghilot sa kanyang noo. Mapapatulala, pagkatapos ay iiling. May kutob ako na baka naalala niya ang mga sinabi kanina ni Maureen. Paano kung bumabalik na ng unti-unti ang alaala niya? Paano na ako? Tumikim ako. "Gusto mo ng tubig?" tanong ko sa kanya. Nakangiti siyang bumaling sa akin. "Yes, please." Kumuha ako ng bottled water sa maliit na fridge sa gilid ng cabinet, at inabot sa kanya. "Are you okay?" "I don't know." Nag-aalala niya akong tiningala. Parang kinukurot naman ang puso ko. "Please God, kung bumabalik na ang alaala niya, please, give me a little more time with him. Gusto ko pa po siyang makasama, kahit kaunting panahon na lang. Please." Para akong maiyak, kaya nag-iwas ako ng tingin, at kinalma ang aking sarili. "Baka nabigla ka sa trabaho. Pwede mo naman yatang hindi tapusin ang lahat ng papeles ngayon." He nodded. Hinawakan niya ang bewang ko, at marahan akong hinhila hanggang sa mapaupo ako sa kanyang mga hita. "Aaron." Niyakap niya ako mula sa likod. Mahigpit. Magpahinga lang ako. Tahimik akong naupo at hinayaan siya na yakapin ako. Mag-charge lang ako. Mas hinigpitan pa niya ang yakap sa akin. Unti-unting nabawasan ang kirot sa aking dibdib. "I love you, Aaron."
Bumulong siya. Sinubsob niya ang kanyang mukha sa aking likod, at ang kanyang isang kamay ay hinawakan ng isa kong kamay. Pinagsiklap niya ang aming mga daliri. Jenny, yes love, wala, hindi ko na lang siya kinulit. Sinabi lang niya na wala, pero alam ko at ramdam ko na may gusto siyang sabihin, hindi lang niya alam kung paano ito babanggitan sa akin. Baka iniisip niya na masasaktan ako, sa bagay na bumabagabag ngayon sa kanyang isipan. Wala pa man, nasasaktan na ako. Bakit ang bilis naman ata? Then I remember that I made a deal with him after his accident. I love you so much, Aaron. I will always be your understanding wife, bulong ko. Thank you, love. Lumalabas din naman ako noon para mag-party, lalo na nang nasa college pa lang ako. Pero nang mag-asawa na kami ni Aaron, kahit anong ayan ng aking mga kaibigan hindi ako sama-sama. Ayaw ko na may masabi sa akin ang mga tao. Ayaw ko ding isipin ni Aaron na nagbubuhay dalaga ako, kahit na alam ko namang wala siyang pakialam sa akin. Before 6 bumaba na kami sa basement parking. May 30 minuto ang biyahe namin patungong meeting place nilang magkakaibigan. Sa isang bar and restaurant daw sa Makati sila magkikita-kita na magkakaibigan. Kilala ko ang kanyang mga kaibigan, pero bilang lang sa kamay na nakausap o nakasalamuha ko sila noon. Kapag pumupunta sila sa bahay namin ni Aaron nang kasal na kami, hindi naman ako pinapaharap ni Aaron sa mga ito. Pero ako ang tagapagsilbi nila, dahil wala kaming katulong. Kung saan-saan na naman papunta itong iniisip ko. Humilig ako sa balikat ni Aaron, upang agawin ang kanyang pansin. Nakatanaw kasi siya sa may bintana ng sasakyan, at parang kay lalim ng kanyang iniisip. Ayos ka lang. Masuyo kong tanong, bago ko hinaplos ang kanyang kamay na nakapatong sa aking mga hita. Yeah, medyo napagod lang, but I'm fine. Don't worry. Pagod siyang ngumiti sa akin. Hinaplos niya ang aking buhok. Tinitigan niya ako. Nakangiti ang mga labi, pero sa nababasa ko sa kanyang mga mata, na hindi siya masaya. May bumabagabag sa kanyang isipan, at hindi niya iyon masabi-sabi sa akin. Pero ayaw ko naman siyang tanungin. Dapat makalimutan niya kung ano man ang bagay, na bumabagabag sa kanya. Kompleto na ang kanyang mga kaibigan pagdating namin. 3 lang sila, dahil wala si fourth, dahil nasa out of town daw ang lalaki. Mukhang mababait naman ang mga kasintahan ng kanyang mga kaibigan, iyon nga lang mga tahimik sila. Pangiti-ngiti lang sa sulok, at paminsan-minsang nakikipagbulungan sa kanilang mga kapareha. Pero si Angus, siya lang ang walang nobya. Akala ko nobya niya yung kausap niyang babae kanina. Hawak ni Aaron ang kamay ko na nakapatong sa aking mga hita. May isang basong alak sa kanyang harapan, na sinisimsiman lang niya ng inom. Naiinip ka na ba? Bulong niya sa aking tenga. Umiling ako, hanggat gusto niyang dam ito, upang makasama ang kanyang mga kaibigan, dito lang muna kami. Hindi naman ako bored, naninibago lang ako. Nagkangitian kami. Pinatakan niya ng halik ang aking labi, na kinalaki ng aking mga mata. Hindi ako sanay sa pagiging PDA niya. Lalo sa mga tao na noon pa man, alam na alam kung ano talaga ang estado naming dalawa. Kung ano lang ako sa kanya. Thank you, Jenny. Nagangat ako ng tingin nang nagsalita si Angus. Ha, thank you for being a good housewife to our friend. Sayo ang buto namin. Kapag may ginawa siya sayo, sabihan mo kami. Kami ang bahala sayo, sabi niya na kinangiti ko. Thank you. It means a lot to me. Mas nakasama nila si Maureen noon, kaya naman nakakatuwang malaman na boto sila sa akin, para sa kanilang kaibigan. And speaking of the which, nakita ko lang naman siya sa may bar counter. Kararating lang yata niya. Mukhang may nagsabi sa kanya na nandito si Aaron, kaya napasugod naman siya agad dito. She's with her friends. May mga kalalakihan ding nagsimulang lumapit sa kanila. Napatingin ang magkakaibigan, kung saan ako nakatingin. Tumikim si Kay sa kamakahulugan na tumingin kay Aaron. Napatingin na din doon ang aking asawa. He sighed. Inakbayan niya ako sabay pisil sa aking braso. Gusto mo nang umuwi? Muli niyang tanong sa akin. Nag-alala siguro na baka masira ni Maureen ang mood namin ngayong gabi. Ikaw, gusto mo nang umuwi? Tanong ko naman, pero kung gusto niya munang magstay ayos lang sa akin. Tiningnan ko ang kanyang mga kaibigan. Mamaya na lang, bulong ko sa kanya. Okay,
Tell me if you're uncomfortable. Okay. Nagkwentuhan na ulit sila. Pinagsawalang bahala ang presensya ni Maureen sa bar na to. Order pa ng isang bote ng alak ang mga kaibigan niya. Malakas silang uminom. May mga tama na, pero matitino pa naman. Panakanakang napapatingin sa gawi ni Maureen, ang mga kasintahan ng mga kaibigan ni Aaron. Marahil curious ang mga ta, kung sino ang babaeng iyon. Binulungan sila ng mga lalaki. Pagkatapos malaman ang pagkakilanlan ng mga babae, may pakikisimpatya na tumingin ang mga kasintahan nila sa akin. Ngumiti ako pabalik. Ayos lang ako. But thank you. Aaron, you're here. Hindi na nakatiis si Maureen, at lumapit na talaga siya dito. Wala talaga siyang respeto. Oh hi Angus, long time no see. Kayes, iba na ang girlfriend mo. Oh, di ba katulong iyan ng girlfriend mong si Aurora? Nagbaba ng tingin ang nobya ni Kayes. Kumuyam ang kamao ko sa kawalang hiyaan ng babaeng ta. Si Kayes ay amigting naman ang mga panga. Hi Huxley. Regards daw sabi ni Celeste. Ang dami niyang kwento tungkol sa iyo ha. She said she had so much fun with you. Masamang tumingin ang nobya ni Huxley sa kanya. Maureen, galit na saway ni Aaron sa babae. What? Maang naman nitong tanong. What are you doing? Nangumusto lang naman ako. Masama ba? Seryoso ko siyang tinignan. Kapag nagkamali siya, baka hindi na talaga ako makakapagtimpi pa. Kaso ngumisi lang ang babae. Halatang madami na itong nainom. Namumungay na din ang mga mata. Kaya naman dumuble pa yata ang kapal ng kanyang mukha. Akala ko may sasabihin pa siya, pero basta na lang ito tumalikod sa amin. Akala ko, tapos na doon ang pamemorwisyon niya sa amin, pero hindi pa pala. Nagsisimula pa lang siya. Halata ding hindi na din maganda ang mood, ng mga magkakasintahan na kasama namin. Sinira na ng bruhang iyon. Hello. Ipinikit ko ang aking mga mata, nang marinig ko ang boses ni Maureen sa stage. Hawak na niya ang microphone. Kakanta lang ako, para ito sa boyfriend ko na si Aaron Lucero. What the? Napamura ang mga kasama namin. He's over there, with his wife. Nag-react ang crowd, may nag-cheer at mayroon ding mga nangantiyaw. Kung hindi siya titigil, nasa media kayo bukas, sabi ni Kayes. Hinilot ni Aaron ang kanyang ulo. Gusto kong kalagkarin si Maureen mula sa stage, pero hindi ko alam kung makakatulong ba iyon sa sitwasyon namin. Wala na talagang kahihiyan ang babae. Proud na proud talaga siyang i-announce sa madlan na isa siyang kabit. I can't believe her. Kaya niyang magpakababo ng ganoon. Wala na talaga siyang kahihiyan. I know that look in your eyes, guys. Don't judge me. Hindi ako kabit. Oo, kasal na siya pero hindi ako kabit. Boyfriend ko ang lalaking iyon ng ilang taon. Tapos itong babaeng ito, malandi, pinikot niya ang nobyo ko. Aaron, kaya kong maghintay. Kaya kitang hintayin hanggang sa maanal ang kasal niyo, na gaya ng usapan natin. I love you. Ang mga tao ay hindi na mapakali. Hinahanap nila ang kinaroroonan ng lalaking sinasabi ni Maureen. Ang iba sa kanila ay tiyak na hindi kami kilala. Pero alam kong ang ilan sa mga nandirito na galing sa elite na family, ay kilala kung sino ang tinutukoy ng babae, lalo at pinangalanan niya. Hit it maestro. Nagsimula ng kumanta si Maureen. Kinanta niya yung theme song nilang dalawa. Alam ko ang theme song nila. Naririnig ko ito noon, kapag tumatambay silang dalawa sa mansyon. Hinilot ni Aaron ang kanyang sentido. Natahimik ako. Naiiyak ako ngunit tinatagan ko ang aking loob. Kaya ko umiiyak si Maureen habang kinakanta ang Perfect 2. The whole time, Aaron's eyes were shut closed. Nag-aalalang tumingin sa amin ang mga kasama namin. Tinawag ni Angus ang waiter, at hiningi na ang aming bill. Umuwi na tayo. Sabay-sabay na tayong lumabas, sabi ni Kayes. Pagkatapos magbayad, tumayo na kami. Patapos na din ang kanta ni Maureen. Hindi na nga niya ito tinapos. Aaron, mahal na mahal kita. Hihintayin kita. Please, alalahanin mo ako. Please. Alam kong lahat ng tao ngayon ay nakikisimpatya kay Maureen. She's crying. Maging ako ay nakaramdam ng pagkaawa sa kanya. I feel like I'm the villain here. Kung hindi dahil sa akin, hindi nga naman sila magkakahiwalay. Pero hindi naman talaga sila hiwalay. Alam ko naman na hindi kailanman naputol ang kanilang komunikasyon.
Siya ang mahal ni Aaron. Nasa biyahe na kami. Sobrang tahimik ni Aaron. Pikit ang mga mata at ang noo at sentido niya, ay kanina pa niya hinihilot. Hindi naman ako umimik. Hinayaan ko siya. Baka sa mga sandaling ito, ilan sa mga alaala niya ay bumabalik na dahil sa nangyari. Papasok na sa gate ng village ang sasakyan, nang hawakan ko ang kanyang kamay. Nagbukas siya ng mga mata. His eyes were bloodshot. Nagbaba ako ng tingin. Hindi ko kayang makita ang kanyang itsura ngayon. Ayaw ko pa siyang pakawalan. I'll take a bath first, sabi niya. Hindi siya masigla. Hindi siya ang nukulat kong asawa, na isasabay ako sa pagligo, para sabay kaming matapos at sabay na maihiga sa kama. Okay, ngumiti ako. Habang naghihintay na matapos siya, paunti-unting pamatak ang aking mga luha. Noon, buo na ang pasya ko na umalis. Pero bakit ngayon? Parang hindi ko na kayang umalis. Masaya naman kami. Ramdam ko na kahit paano may feelings na siya sa akin. Hindi ba pwedeng akin na lang siya? Kasal na kami, God. Pwede po bang akin na lang po si Aaron? Bigyan mo na lang po ng ibang lalaking mamahalin si Maureen. Alam kong malaki ang kasalanan ko sa kanya, sa kanila ni Aaron, pero Lord, hindi ko naman po sinadyang pikatin ang asawa ko. Nang patayin ni Aaron ang gripo sa banyo, mabilis kong pinahid ang aking mga luha at tumayo, upang ako naman ang susunod na maligo. Umiiyak ako habang naliligo. Ang sakit-sakit. Habang nakapikit ang aking mga mata, parang nakikita ko ang nakakaawa at umiiyak na mukha ni Maureen kanina. Parang naririnig ko pa ang mga sinasabi niya. Ang pagkanta niya habang umiiyak. Matapos maligo, sinigurado ko na hindi na ako iiyak. Nahiga ako sa tabi ng aking asawa. Nakatitig siya sa kisame, habang ang isang braso ay nakapatong sa kanyang noo. Good night, mahina kong sambit. Hinalikan ko siya sa kanyang pisngi, ipinikit ko na ang aking mga mata, nang tawagin niya ang pangalan ko. Jenny. Pinalipas ko ang ilang segundo, bago ko siya tinignan. Parang hindi ko kayang marinig ang sasabihin niya. Tahimik ko siyang pinagmasdan. May luha na sa kanyang mga mata, kaya hindi ko na din napigil ang maiyak. I hugged him. Tahimik kaming umiyak, habang yakap ang isa't isa. Oh God! Is this goodbye? Please, huwag mong sabihin na pakakawalan mo na ako. Hindi ko kaya. Huwag muna please. I'm sorry Jenny. Napahikbi na ako. No, don't say sorry. Ako dapat ang mag-sorry. Pinigilan ko ang sarili ko na mapahagulgol. Sorry about what happened. Ako na ang hihingi ng sorry sa ginawa ni Maureen kanina. Hindi pa ba to goodbye? Pinunasan ko ang mga luha ko, saka siya tiningnan. Naguguluhan ako love. Sorry. May mga pumapasok na mga imahe sa aking utak, at hindi ko iyon nagugustuhan. Ginugulo nila ang utak ko. Ginugulo nila ito. Tinuro niya ang kanyang dibdib. I understand. I'm your understanding wife, right? Don't say sorry. Hindi na siya ulit nagsalita pa. Ayaw ko siyang i-pressure. Lalo pa at may ilang memorya na bumalik dahil sa nangyari kanina. Siguro sobrang saya na ngayon ni Maureen. Sinadya niya iyon upang maalala siya ni Aaron. Naunang nakatulog ang aking asawa habang nakayakap pa din sa akin. Pinagmasdan ko naman ang kanyang mukha, baka kasi ilang araw ko na lang siyang makakasama. Mahal na mahal kita Aaron. Kung ano ang makabubuti at makapagpapasaya sa iyo doon ako. Love is not selfish. Handa akong magparaya.